Magmula noong kanyang kabataan ay sanay na si Ronnie sa mga gawaing bukid. Gamay niya na ang mga teknik at paraan sa tamang pagtatanim at pag-aalaga ng mga pananim. Wala siyang kapatid na maaaring maging kalaro o maging katuwang sa mga gawain sa bukid. Kaya naging libangan niya na ang pagbubukid habang siya ay nabubuhay. Mayroon silang munting lupain na pamana pa ng kanyang namayapang ama. Ang totoo niyan, hindi normal ang sinapit na kamatayan ng kanyang tatay Warlito dahil ito ay pinatay ng mga aswang. Sumunod sa yapak ng kanyang lolo ang kanyang ama, pero kagaya ng yumaong abuelo, hindi rin sinuwerte si Mang Warlito. Bangkay na ito nang maiuwi matapos makipagsagupaan sa mga kalabang aswang. Walang pagsidla ng kalungkutan si Ronnie. Bumagsak ang lahat para sa kanila. Gayunpaman, kailangan niyang tatagan ang sarili para sa kanyang sakiting ina. Palagi silang magkasama, kaya ngayong malaki na siya, ay abala siya sa pagtatrabaho sa kanilang taniman nang marinig niya ang tawag ng kanyang inay mula sa kamalig na nagsisilbing pahingahan nila. "Ronnie, anak, nagluto ako ng sinabawan. Mamaya na iyan, kumain ka na muna rito." Nalingunan niya ang kanyang ina na may dalang basket na alam niyang ang laman ay pagkain. Mahilig magluto ang kanyang inang si Aling Ani. Sa katunayan, kung sinuwerte lang sana sila sa buhay, pangarap nilang magkaroon ng munting karinderya nang may kitain man lang sila sa araw-araw. Kaso sa pagkakataong ito ay hirap pang mag-ipon si Ronnie, lalo at kagagaling lang ng kanyang ina mula sa sakit. Mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kalusugan nito. Pasado 11:00 na ng tanghali, kaya naman napatigil sa pagsasakang ginagawa si Ronnie. Alam niyang hindi hihinto sa pagtawag ang kanyang ina hanggat hindi niya ito nilalapitan. Kaya ipinasilong niya na kaagad ang baka at nilapitan ang ina. Pinahiran niya ng hawak na face towel ang mukha, saka isinampay ang face towel sa munting sanga ng aratilis. Pawisan si Ronnie pero hindi naman ito malaking bagay sa kanya. Sa pawis niya nakukuha ang tagumpay sa pagbuhay sa kanyang ina na siyang natatanging mayroon sa kanya. Kaya naman, pinahahalagahan niya ito ng sobra. Tinanggal niya ang suot na bota bago pumasok. Naabutan niya si Aling Ani na abala sa paglalabas ng mga plato at lagayan ng ulam. "Nay, di ba po sabi ko naman na uuwi na lang ako sa bahay? Bakit nag-abala ka pang dalhan ako ng pagkain dito?" Aniya na ikinangiti naman ang ginang. "Anak, hayaan mo na ako. Ito na nga lang ang magagawa ko para sa iyo eh. Kaya huwag mo na akong sawayin kapag dinadala kita ng pagkain rito at iba mo pang kailangan. Dahil trabaho ko naman iyon bilang iyong ina." Malumanay na wika ng ina sa kanyang anak. "Nay, huwag mo na pong isipin yun. Wala naman pong ibang magtutulungan kundi tayong dalawa lang din." Sagot niya naman. "Napakabait mo naman sa akin, anak. Salamat at hindi ka kagaya ng mga kabataan ngayon. Ibang-iba ang pinapakitang ugali sa kanilang mga magulang." Puno ng galak na pinagmasdan ni Ronnie ang nakahaing pagkain. May nilagang talbos ng kamote, okra at talong, tapos pritong isda na may masarap na sausawan, na bagoong isda at may sili at kalamansi, na ipaparis naman sa bagong lutong kanin mula sa sarili nilang ani. May juice pang inihanda ang ginang na pinagpapawisan na sa lamig ang garapong pinaglalagyan dahil sa yelong nakababad rito. "Ang sarap naman po ng mga pinaghahanda nyo, inay. Ano po bang meron?" Nakangiti pa niyang tanong. Kaya naman sa pagkakataong iyon, ang kanyang nanay Ani naman ang naburahan ng ngiti. Bigla-bigla napaigdad na lamang siya sa hindi inaasahang kutos na iginawad sa kanya nito. "Aray punay, ano na naman po bang kasalanan ko sa inyo? At bigla mo akong kinukutusan?"
Iyan na nga ba kasi ang sinasabi ko? Dahil kinarir mo na nga ang pagiging breadwinner sa pamilya natin, nakalimutan mo na yata na binata ka. Abay, manligaw ka naman anak. Hindi mo naman dapat ginugugol ang lahat ng oras mo sa pag-aasikaso ng kakainin natin. Nababahalang wika sa kanya ni Aling Ani. Nay, masaya naman po ako sa ginagawa ko rito. Kaya sana, huwag mo na akong alalahanin. Tutal, alam ko naman po na nakakatulong ako sa pangangailangan natin. Mas mahalaga iyon kaysa sa kung ano paman. Paliwanag niya sa kainakbayan ang kanyang ina. Mabuti na lang talaga at naniwala ito sa kanya. Hindi naman talaga nagpapabaya si Ronnie. Ang totoo niyan, hindi niya masabi-sabi sa nanay niya na may napupusuan siyang babae. Kaso lang, hindi niya magawang ipagtapat sa pag-aalala na baka kantsawan siya ng sarili niyang ina. Ngunit ang totoo talaga, nagkakagusto siya sa isang babaeng nagngangalang Evelyn. Magkasing edad lamang sila ng babaeng ito. Kaso nga lang, nagmula sa mayamang pamilya ang dalaga. Maganda, matalino, at nakapagtapos na ng pag-aaral. Alam naman ni Ronnie na alangan siya para sa babae. Pero iba naman kasi ang ugali nito at ng pamilya ng dalaga sa mga kagaya nilang mahihirap. Hindi ang mga ito tumitingin sa katayuan ng buhay, lalo na ang ama at ina nito. Sa katunayan niyan, minsan na niyang nakausap ang mga magulang ni Evelyn. Narinig niya sa mga boses ng mga ito ang lahat ng pagpapalakas ng loob na pwede niyang taglayin, hanggang sa masiguro ng mga ito na maging kasintahan nga niya ang dalaga. Sa madaling salita, botong-boto ang mga ito sa kanya. Ang problema niya nga lang ay ang kanyang karibal, si Lucas, na nagmula sa isang mayamang pamilya. Hindi niya gusto ang ugali nito. May kayabangan at mataas ang tingin sa sarili. Palagi silang nagpapang-abot sa tuwing dadalaw siya kay Evelyn. Kinukutya ng lalaki ang mga dala niyang regalo para sa dalaga at madalas pa siyang pagtawanan dahil sa payak niyang pananamit. Minsan tuloy, napapaisip siya kung talaga bang nagugustuhan siya ng dalaga o hinahayaan na lamang siya nito na makasagutan palagi si Lucas. Paano kasi hindi naman umaawat ang dalaga sa tuwing nagsasalita ng masama tungkol sa kanya ang binatang karibal. Ibang-iba sa nakikita niya pakikitungo nito sa kanya kapag silang dalawa lamang ang magkasama. Napakurap na lang bigla ng kanyang mga mata si Ronnie nang kalabitin siya ni Aling Ani. Nagtataka pa itong napatingin sa kanya. "Anak, nakatulala ka riyan. May problema ka ba?" Tanong nito na ikinangiti niya. "Naku nay, wala naman po. May naalala lang ako. Huwag ka pong mag-alala. Pagkatapos po natin kumain, sasabay na ako sa iyo pag-uwi." Magalang niyang wika na ikinangiti din ng kanyang ina. Kinahapunan nga, nagpaalam siya na papasyal sa bayan na ikinapayag naman kaagad ng kanyang ina. Hindi niya araw ng pagdalaw sa dalagang nililigawan, pero naisip niyang magtungo sa baryo para makita si Evelyn. Madalas kasi ang dalaga sa tindahan ng tiyahin nito, kaya naisip niyang alukin ang dalaga na ihatid na lamang ito sa bahay pagka-uwi. Kinahapunan nga ay nagtungo na siya sa tindahan ng tiyahin ni Evelyn. Pagkarating roon, "Hi Evelyn," bati niya na ikinalingon kaagad ng dalaga. Kay lawak ng naging pagngiti nito nang makita niya. Kaya naman, mabilis niyang iniabot ang pasalubong na 3 tangkay ng pulang rosas. "Ronnie, ikaw pala." Nahihiyang wika sa kanya ng dalaga. Pilit pa nitong sinasabit ang lumalaylay niyang buhok sa tenga. Kaya mas lumutang tuloy ang kagandahan nito. "Para nga pala sa'yo." Nahihiyang wika ni Ronnie. Napuno ng galak ang puso ni Evelyn. Kaagad niyang tinanggap ang mga bulaklak mula sa pagkakaabot ni Ronnie. Hinigpitan ang pagkakahawak. Wala naman ang mga tinik dahil tinanggalan na iyon ni Ronnie. "Maraming salamat dito, Ronnie. Talagang nag-abala ka pa ha."
Wika pa ng dalaga na ikinangiti naman ni Ronnie sabay kamot ng ulo. Umakto siyang nahihiya at tipong hindi makatingin ng diretso sa dalaga. "Pagpasensyahan mo na yung regalo ko ha. Galing yan sa halamanan ni nanay." Aniya na mas lalong natuwa ang dalaga. Mahilig kasi ito sa bulaklak katulad ng nanay ni Ronnie. "Ayos na ayos lang iyon, Ronnie. Mas natutuwa nga ako. Kasi hindi biro ang effort ng nanay mo para itanim ang mga bulaklak na ito. Hayaan mo, itatanim ko rin ito at pararamihin. Gusto ko rin kasi magkaroon ng maraming tanim na rosas sa sarili naming hardin." Paliwanag ng dalaga. "Tinanggalan ko na iyan ng mga tinik. Baka hindi na mabuhay. Hayaan mo sa susunod na pagdalaw ko. Isang rosas na nasa paso na ang ibibigay ko sa iyo para buhay na talaga. At pwedeng ililipat mo na lang agad sa hardin nyo." "Ang bait mo naman, Ronnie. Salamat pa rin dito ha." Wika pa ng dalaga. Ito ang isa sa mga ugali ni Evelyn na gusto ni Ronnie. Marunong magpahalaga kahit sa mga maliliit o simpleng bagay. Dito niya nakita ang pagkakataon na hinahanap niya, ang alukin itong ihatid pa uwi, na agad namang ikinapayag ng dalaga. "Ayos!" Mahinang sambit pa ni Ronnie dahil sa pagpayag ng dalaga. Mula sa baryo, ilang kilometro din ang kanilang nilakad bago makarating sa bahay ng dalaga. Hindi na nila kailangan sumakay dahil magagawa naman nilang lakarin ang simentadong kalsada. Lalo at hindi naman maulan ng hapong iyon. Kung kailan malapit na sila sa gate ng tahanan ng dalaga, saka naman sumalubong sa kanila si Lucas. Seryoso ang tingin habang may dalang bulaklak at mga tsokolate. "Evelyn, magandang gabi sa iyo." "Aba, mukhang may kasama kang lamok ah." Maangas na wika ng lalaki. Kahit kailan ay hindi gusto ni Ronnie ang mga pananalita nito. Mayabang ito at palaging mataas ang tingin sa sarili. Hindi niya tuloy maiwasang samaan ng tingin si Lucas. "Maayos ako nakikipag-usap kay Evelyn dito. Sa katunayan niyan, ako ang naghatid sa kanya dito sa bahay nila." Mahinahong wika ni Ronnie. Sa halip na matuwa o makaramdam man lang ng hiya, ininsulto pa siya ni Lucas. Di nagmamalaki ka. Ganun ba? Parang hindi naman yata tama na pinagmamayabangan mo ako. Ano bang meron ka? Wala naman, di ba? Hindi ka na nahiya. Pinagod mo pa siya sa paglalakad. Hindi mo walang isinakay sa tricycle para hindi na siya napagod. Angil pa ni Lucas sa kanya. Nilapitan ni Lucas si Evelyn at iniabot ang dala nitong bulaklak at mga tsokolate. Subalit tinignan lang ito ng dalaga. Mas lalong naningkit ang mga mata ni Lucas dahil sa inis. Hinagis niya sa tabi ang kanyang dalasanang regalo at huminga ng malalim. Tinalikuran na nga ni Lucas si Evelyn at hinarap si Ronnie. Nagtapatan ng tangkad ang dalawang binata. Sigurado naman si Ronnie na hindi niya aatrasan si Lucas. Kaso lang, bago pa man sila magkatagisan ng galing sa labanan, ay humarang sa gitna si Evelyn. "Dito sa harapan ng bahay talaga namin kayo mag-aaway? Bigyan niyo naman ako ng kahihiyan." Pigil niya sa mga ito. Sinamaan ng tingin ni Ronnie si Lucas na tila ba nais din siyang lamunin ng buhay. Kilala niya ang lalaki. Hindi ito titigil hanggat hindi siya nasasaktan. Marami na itong sinuntok at binugbog na kagaya niya na manliligaw rin ang dalaga. "Kailangan ko na umalis, Evelyn." Paalam ni Ronnie na ikinatango ng dalaga. Gusto pa sana niya makipag-usap rito, kaso sa susunod na lang. Hindi naman siya iskandaloso kagaya ni Lucas, na turing ang nakapagtapos ng pag-aaral, pero parang walang pinag-aralan kung umasta. "Ingat ka, Ronnie." Wika pa ni Evelyn na inamoy-amoy pa ang rosas na bigay ng binata. Kaya napangiti na lamang si Ronnie. Sumama ang tingin ni Lucas sa nakita. Lantarang ipinapakita ni Evelyn na gusto nito si Ronnie. Kaya naman hindi na nagpaalam pa si Lucas
Tumalikod na ito kaagad at umalis. Pagkaalis ni Ronnie, naramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Hinayaan niya na lamang ito at sinadya pang pasunurin sa may mapunong bahagi. Nang makarating sila sa malalagong kakahuyan, nagtaka si Lucas nang makitang huminto si Ronnie. Alam niyang walang sinuman ang dapat maglakas ng loob na kumalaban sa kanya. Kaya kung balak ni Ronnie ay pagyabangan siya, humanda ito dahil buhay nito ang magiging kapalit sa lahat ng pamamahiya nito sa kanya. Hinarap kaagad ni Ronnie si Lucas. Nagsalita si Ronnie. "Ano pare? Gusto mong magyabang, hindi ba? Halika, dito mo na ipakita sa akin ang yabang mo." Aniya na ikinahalakhak naman ni Lucas. "Ikaw pa talaga ang may ganang maghamon na. Sige, pagbibigyan kita. Kapag nasaktan ka, huwag kang magtatago sa saya ng nanay mo." Uminit ang ulo ni Ronnie. Ayaw niya kasi sa lahat na dinadamay ang pangalan ng kanyang ina sa mga away kalye kagaya ng meron sila ngayon. "Ang dami mo pang satsat, simulan na natin to." Aniya at inihanda ang sarili para makipaglaban. Hindi maitatanggi kay Ronnie na may nalalaman din siya kahit kaunti tungkol sa pakikipaglaban. Sa katunayan nga, ilang beses na siyang napasabak sa gulo dahil madalas siyang mapagdiskitahan. Lumalaban siya madalas, kaya nadiskubrihan ng mga nakakasagupa niya na hindi siya dapat hinahamon. Nagulat si Ronnie nang mabilis na lumundag sa kanyang harapan si Lucas. Una nitong iniunat ang kanang kamay at hinablot siya. Kaya halos mapulit ang kanyang damit sa lakas ng puwersa. Gumanti siya ng suntok, kaya tinamaan din ito sa mukha. Kaso lang, mukhang hindi naman nasaktan ang lalaki. Sa halip, humalakhak si Lucas at kaagad siyang kinalmot. Nagulat si Ronnie sa biglaang paghaba ng mga kuko nito. Nang inaninag ng kanyang paningin ang mukha nito, nasindak siya. Mabalasik na ang anyo ni Lucas. Naglalaway na kahawig ng isang aso. Gayon na lang ang pagkatulala niya. "May sahalimaw ka pala!" Sigaw ni Ronnie at inilabas ang kanyang tansong punyal. Akala niya kasi simpleng suntukan at tagisan ng lakas lang ang kanilang gagawin. Hindi niya alam na balak na rin pala siyang ihapunan ng kanyang walang hiyang karibal. Nang umatake nga si Lucas ay sinangga niya ang bawat balya ng braso nito. Napapaungol siya kapag hindi natatantya ang kanyang mga galaw. Kaya gayon na lang ang kanyang pag-iwas. Gumulong-gulong siya sa lupa at sinasadyang dumistansya. Kaso lang dahil sa ibang klaseng nilalang si Lucas, alam niyang mahihirapan siyang gawin ang mabilisang paglayo sa lalaki. Kaagad siyang lumundag at iwinasiwas ang hawak niyang patalim. Pinaningkitan siya ni Lucas ng mga mata. "Akala mo ba masisindak mo ako sa hawak ng kutsilyo na yan?" Pang-aasar pa ni Lucas at pumaikot-ikot kay Ronnie. Tila ba inaasar naman si Lucas dahil nakasunod lang ng tingin si Ronnie sa kanya. Nang makita niya ang tamang pagkakataon na pwede na siyang umatake, nilapitan niya ang binata at pinagkakalmot. Labis na nagulat si Ronnie. Hindi niya napaghandaan ang mangyayari. Kaya naman, napaatras siya nang makaramdam ng matinding hapdi sa kanyang katawan. Kasunod na napansin niya ay nabasa na ng dugo ang kanyang suot na damit. Sa dibdib kasi siya pinagkakalmot ng kanyang karibal. Hindi nagpadaig sa pagkataranta si Ronnie. Mabilisan niyang dinampot ang nabitawang punyal at iniumang sa nakatayong gabunan. "Ano? Iyan lang ba ang kaya mo? Akala mo ba malakas ka na noon?" Pang-aasar pa ni Ronnie na ikinasama naman ang tingin ni Lucas. Mas lalong nanlisik ang mga mata nito. Humihingal na para bang nagtatakbo at nag-iba ang kulay ng mga mata. Depende sa nararamdaman nitong emosyon. Hinahamon mo talaga ako ha!" Wika ni Lucas. Naglakad na ito papalapit kay Ronnie. Galit na ang binatang si Lucas. Malaki na nga ang naibibigay niyang sugat kay Ronnie.
pero nakatayo pa din ito at mukhang hinahamon pa rin siya. Depende. Sa tingin mo, ay sinusukat ko lang ngayon ang kakayahan mo? Bakit? Natatakot ka bang matalo, Lucas? Muling wika ni Ronnie. Mas lalong naglagablab ang galit ni Lucas. Sa pagkakataong ito, nanggigigil na sinugod ni Lucas si Ronnie. Wala na siyang pakialam kung may makakita man sa ginagawa nila. Ang mahalaga, mapatay niya kaagad ang katunggaling binata. Gamit ang kakayahan niya bilang aswang, walang babala niyang nilingkis ang kanyang mga kamay sa liig nito na nagpahirap sa galawan ni Ronnie. Sinubukan itong kumawala pero talagang hindi niya kayang labanan ang taglay na lakas na meron si Lucas. Habang papahina ng papahina ang paghinga ni Ronnie, nararamdaman niya ang matulis na bagay na pinaglalandas mula sa kanyang liig pababa sa tiyan. Muli niyang naramdaman na nagsusugat na ng malaki ang kanina ay kalmot lamang. Bitiwan mo ako! Nangihinang wika pa ni Ronnie. Isang halakhak naman ang pinakawalan ni Lucas at mas hinigpitan palalo ang pagkakahawak kay Ronnie. Sa pagkakataong iyon, gusto nang sumuko ng binata. Hindi niya akalaing ganito pala ang mararanasan niya sa araw na iyon. Kaso lang, mukhang wala na siyang magagawa. Matatalo na siya ng aswang niyang karibal. Kasabay ng pagkawala ng malay ni Ronnie, humahalakhak na ibinagsak ni Lucas ang binata sa lupa. Bago pa man niya muling mahablot ang sugat nito para butasin sana ng tuluyan ang sikmura, may mga nagsidatingan naman na mga tao mula sa kung saan. May dala silang mga sulu at mukhang balak silang lapitan. Mga kasama! Sa banda roon! Parang may nangyayaring hindi maganda! Rinig niyang sigaw ng ilan. Nagtakbuhan naman ang mga kasamahan ng nasabing lalaki. Napamura sa labis na galit si Lucas. Mukhang hindi siya magtatagumpay sa pagpatay sa karibal niya ngayon. May mga nakahandang tumulong rito. Kailangan ko nang makatakas! Wika niya sa sarili at iniwan na lang ang nakahandusay na si Ronnie sa lupa. Duguan at hindi niya alam kung gigising pa ba iyon. Sinubukan siyang habulin ng mga taong rumispondi sa kaguluhan. Kaso nga lang, mabilis siyang nakatakas. Samantala si Ronnie naman ay dinala ng mga tanod sa pampublikong ospital. Kinabukasan, galit at hindi makapaniwala si Aling Annie sa nangyari sa kanyang anak na si Ronnie. Diyos ko anak, bakit ba kasi hindi ka umuwi ng maaga? Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo, kalunos-lunos. Umiiyak na wika pa ni Aling Annie. Mabuti na lang talaga at nagkamalay na si Ronnie kahit nabugbog siya masyado noong nakaraang gabi. Pasensya na po inay, napagdiskitahan po yata ako ng mga adik. Mahina niyang wika. Wala siyang balak na sabihin sa ina ang totoo. Baka mamaya kapag nalaman nito na aswang gabunan ang may kagagawa noon sa kanya, ay matakot ito ng sobra. Mga adik, talaga bang hindi ka nagsisinungaling? Alam mo, ang sabi sa akin ng mga tanod, parang hindi naman daw tao ang kalaban mo kagabi. Mukha raw aswang. Kasi yung mga sugat mo sa katawan ay hindi magagawa ng normal na tao. Paliwanag ni Aling Annie. Napalunok ng laway si Ronnie. Pinili niyang wag na lang magsalita at magpaliwanag. Magaling kumilatis ang kanyang ina kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Kailangan niya gumawa ulit ng paraan para makita si Lucas. Hindi nga siya makapaniwala na isa itong aswang. Totoo nga po ang sinasabi ko, Nay. Siguro may nakita silang kaaway na medyo kahawig ko. Tapos napagkamalan lang ako. Aniya. Umiling na lamang si Ronnie na para bang nahihirapan siyang alalahanin ang mga bagay na nangyari sa kanya. Kailangan niyang ibaling sa iba ang usapan. Sa mga pagkakataong ganito, hindi ang kanyang ina ang kailangan niyang makausap, kundi ang tiyuhin niyang albularyo na nakatira sa kabilang bayan. Sabi ng nanay niya, alam na ng kanyang tiyo Loreto ang nangyari sa kanya.
at nagbigay ito ng mensahe na pupunta sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Nay, wag na po kayong magalit. Ligtas naman po ako eh. Ayos na po ako. Ang mabuti pa po, kausapin niyo na lang si Doc nang malaman natin kung kailan ako pwedeng umuwi. Naboboring na ako rito sa ospital. Ayoko ng amoy rito, amoy gamot at amoy may sakit palagi. Aniya, kaya walang nagawa si Aling Ani kundi ang magpaalam. Oh, sige, maiwan ka muna rito. Saglit lang ako. Wika ng ina na ikinatango niya naman. Pagkaalis ng kanyang ina, muling natulala si Ronnie. Pilit na nanunumbalik sa kanyang isipan ang nangyari noong nakaraang gabi. Ang pag-atake sa kanya ni Lucas, ang pagbabago nito ng anyo at pagiging aswang nito. Nakakagulat. May katagalan na din silang nagpapaligsahan sa puso ni Evelyn. Pero bakit ngayon niya lang nalaman ang tungkol sa pagkatao ng kanyang karibal? Mga bagay na tumatakbo sa isipan ni Ronnie. Kailangan niyang makita uli si Lucas. Delikadong magpagala-gala ang aswang na kagaya ng binata sa kanilang bayan. Walang makakaligtas sa taglay nitong bangis sa oras na sumpungin ito ng gutom. Umaktong babangon si Ronnie nang mapaigik siya sa labis na sakit. Mukhang malalim ang sugat niya sa dibdib. Halos hindi nga siya makahinga dahil sa hapdi at kirot. Kaya naman, pilit niyang tiniis hanggang sa makasandal nga siya sa ulunan ng kama. Dito siya naabutan ng kanyang tiyo Loreto. Ronnie, iho, bakit masapilitan ka ng bumabangon? Nanghihina ka pa at sariwa pa ang sugat mo. Ayos lang po ako, tiyo. Mabuti po at nakadalaw kayo. Abay siyempre, hahayaan ko ba naman ang paborito kong pamangkin na manatili rito sa ospital nang hindi ko nadadalaw? Para saan pa? At naturingan akong albularyo. Kaya ko rin magpagaling ng mga sugat sa madali ang paraan. Wika nito at kinuha ang botelya ng langis sa dala na bag. Sa pagkakatanda ni Ronnie, himag ang tawag sa langis na iyon. Kayang magligtas ng taong nasa bingit ng kamatayan, nakakahilom ng sugat nang hindi kailangan maghintay ng matagal na panahon. Napakamot sa ulo niya si Ronnie. Tiyo, ako lang naman ang pamangkin mo ah. Kaya, paanong ako ang naging paborito? Wika niya pa na ikinahalakhak naman agad ng tiyuhin. Iyon nga ang punto ko. Nag-iisa ka lang na pamangkin ko. Kaya, no choice ako kundi gawin kang paborito. Tatawa-tawang wika pa noon. Inalalayan nito si Ronnie na makainom noong dalang langis. Hindi gusto ni Ronnie ang lasa pero kaya namang tiisin. Matapos niya iyong mainom ay pinasadahan siya ng tingin ng tiyuhin. Sigurado ka bang napagdiskitahan ka lang kagabi? Parang kakaiba ang itsura ng mga sugat mo ah. Ano ka ba, tiyo? Palusot ko lang yun kay nanay. Ang totoo niyan, may nakasagupa akong aswang. Isang aswang na gabunan. Aniya, nagulat naman ang kanyang tiyo Loreto sa kanyang sinabi. Buong akala ng matanda, wala ng gabunan sa kanilang bayan dahil nasupil na ang mga iyon ng mga magulang niyang santigwar. Kaya hindi siya makapaniwala na may gumagala-gala na namang isa ngayon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, iho? Opo, tiyo. Sigurado po ako. Ako mismo ang nakakita sa pagbabago niya ng anyo kagabi. Para siyang aso. Ano? Aso ba ka mo? Opo, tiyo. Alam ko, isa yung aswang na gabunan. At mukhang malakas na uri sa lahi nila. Kaya niyang magbago ng anyo kahit kalahati lang. Ang kanyang katawan ay tao pa din, pero ang kanyang balat ay singkapal ng balahibo na meron ng isang aso. Napaisip ang kanyang tiyo Loreto. Alam nitong hindi magiging madali kay Ronnie ang pakipaglaban sa aswang. Kapag nalaman ng nilalang na buhay pa ang kanyang pamangkin, siguradong babalikan nito ang binata. Kailangan mo na talagang lumabas sa ospital, iho. Hindi ka pwedeng manatili rito ng matagal. Bakit po, tiyo? Naaamoy ng aswang ang kalaban niya bago pa man iwan.
malalaman niya kung buhay pa ito at kung saan pupuntahan. Kaya kailangan mo maging alerto. Hindi ka niya pwedeng mahuli, lalo sa kalagayan mo ngayon. Wika ni Mang Loreto na ikinatango naman ni Ronnie. Siya namang pagbubukas muli ng pinto at iniluwa si Aling Ani. Dala na nito ang release papers ng binata. Oh, nariyan ka na pala kuya. Mabuti na lang at may kasama na rito si Ronnie. Dinala ni Mang Loreto si Aling Ani sa naroong upuan at kinausap. Oh, paano? Uuwi na ba niyan si Ronnie? Opo kuya. Sa bahay na lang siya magpapahinga. Wala namang malalang nangyari sa kanya eh. Maliban lang sa mga sugat na natamo. Ewan ko ba sa batang ito? Ilang beses ko lang tinatanong kung ano ang nangyari. Pero palagi lang sinasabi na mga adik raw ang nanakit sa kanya. Iba ang nakikita ko sa mga sugat niya eh. Parang kagagawa ng aswang. Wika ni Aling Ani na ikinatawan naman ni Mang Loreto. Ani, wala kang dapat ikatakot. Matapang at malakas yung anak mo. Kiaswang o adik man ang nakalaban niya. Siguradong naunahan lang siya, kaya siya nagkaganyan. Pero kung patas na laban, hindi pa dadaig ang anak mo. Hayaan mo na muna ako na alagaan si Ronnie. Kailangan niyang matutong protektahan ang kanyang sarili. Napailing si Aling Ani sa tinuran ng kanyang nakatatandang kapatid. Alam naman niya na magaling ang kanyang kapatid sa pakikipaglaban at hindi lang masasamang loob ang mga nakakaharap nito, kundi pati ang mga aswang na dati na nilang mortal na kaaway. Pero wala siyang intensyon na ipagkatiwala na lamang sa kanyang kapatid ang nag-iisang anak. Kuya naman, pinag-usapan na natin ito, di ba? Alam mo namang mapanganib ang ginagawa mo. Paano kung hindi makayanan ni Ronnie ang lahat ng pagsubok? Baka nakakalimutan mo. Sa ganyang gawain namatay si tatay. Anito, tumango naman si Mang Loreto. Alam ko naman yun, Ani. Pero iba na ang panahon ngayon. Kailangan ng matuto ng anak mo na protektahan ang kanyang sarili. Maraming pwedeng mangyari kung wala siyang alam. Bumuntong hininga si Aling Ani. Lalo na at nakita niyang nakatingin sa kanila si Ronnie. Natigil tuloy ang kanilang pagbubulungan. Nay, may problema po ba? Naku anak, wala naman. Bakit mo naman nasabi? Kanina ko pa po kayo nakikita ni Tito na nagbubulungan. Anito, kaya nagkatinginan sina Aling Ani at Mang Loreto. Iiling sana si Mang Loreto pero nagsalita na agad si Aling Ani. Siguro nga, hindi ko na kailangan pigilan ka anak. Oras na para makipag-isa ka sa tiyo mo. Napatingin naman si Ronnie sa tiyuhin niya. Alam naman niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang makipaglaban sa mga aswang. Iyon naman talaga ang trabaho ng kanyang tiyo Loreto. Labis naman na natuwa si Ronnie sa tinuran ng kanyang ina. Alam niya kung gaano siya kahalaga para rito. Pero ngayong may nangyari sa kanya na hindi naman malinaw ang pagkakasabi niya, ay binibigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili. Alam ni Ronnie na makatutulong ang mga ituturo sa kanya ng tiyuhin para labanan ang karibal niyang gabunan. Hindi niyo po alam kung gaano niyo ako napasaya, Nay. Asahan niyo po, gagawin ko ang lahat para maipagmalaki niyo ako. Natutuwa niyang wika. Matapos ang saglit nilang pag-uusap, ay inihanda na ng kanyang tiyo at nanay ang mga gamit at nagpasya na silang umuwi. Mabuti na lang, may naitatabing pera ang nanay ni Ronnie na mula sa kanyang kita sa pagsasaka. Hindi na dumiretso sa bahay nila si Ronnie. Isinama na siya ng kanyang tiyo sa kabilang bayan sa tirahan nito. Pagpasensyahan mo na itong bahay natin, iho. Hindi ko na kasi nalilinis masyado ang paligid. Hinging depensa ni Mang Loreto sa kanya. Nako, ayos lang po yung tiyo. Ako nga sa bahay hindi na rin nagliligpit kaya palaging nagagalit si nanay. Intindihin mo na lang ang nanay mo, iho. Ayaw niya kasi na sinusolo mo ang lahat. Tsaka, ganyan talaga magmahal ang mga ina. Idinadaan sa pag-aalala.
Hayaan mo, matapos lang natin ang pag-iinsayo, makakabalik ka na kaagad sa inyo. Nagpasalamat si Ronnie sa kanyang tiyo at nagpahinga sa papagnakawayan na inilaan nito para sa kanya. Muli na naman siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi niya maiwasang kabahan sa mga ginagawa at ipinapakita sa kanya ni Lucas. Kung isa itong aswang nagabunan, ibig sabihin, nanganganib rin si Evelyn. Kailangan kong pagbutihan ang pag-iinsayo. Oras na makauwi ako, humanda sa akin ang Lucas na yan. Banta niya sa isip. Noong mga sumunod na linggo, ay nagsimula na ang mga gawain ni Ronnie. Kinilala niya ang mga kagamitan, armas at pangontra laban sa aswang. Nag-iinsayo siya at kinakabisado ang mga galaw na itinuturo sa kanya ng tiyuhin. Alam mo iho, mapanlin lang ang mga aswang. Kadalasan gumagamit sila ng mukha ng ibang tao para makapambiktima. Nagbabago din sila ng anyo. Kaya nilang maging kahit sino. Pero lagi mong tatandaan, walang makakapagkubling aswang sa mabangis na epekto ng pagsaboy ng asin. Pangaral sa kanya ni Mang Loreto. Tumango naman si Ronnie. Naisip niyang mula ngayon, palagi na siyang magbabaon ng asin sa bulsa. Takot lang ni Lucas kapag nasabuyan iyon sa mukha. Ipinakita naman sa kanya ng tiyuhin ang buntot pagi. Ito naman iho, ay ang kinakatakutan din ng mga aswang. Makamandag ang bawat hagupit ng buntot pagi. Mas lamang ka kung masusugatan mo ang aswang habang nakikipaglaban. Tatandaan ko po yan, tiyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga itinuro mo. Malaking bagay po ito para sa akin. Uwi ka niya pa at iniligpit na ang mga kagamitan na ibinigay sa kanya ng tiyuhin. Kwentuhan mo nga ako, iho, tungkol sa gabunan na nakasagupa mo. Untag sa kanya ni Mang Loreto. Tiyo, ang gabunan na iyon po ay karibal ko. May babae kaming parehong nililigawan. Panimula niya na ikinatawa naman ang matanda. Aba, at mukhang love triangle pa pala ang ganapan rito. Wika ni Mang Loreto na ikinakamot ni Ronnie ng ulo. Wala naman po akong balak magpatalo sa kanya, tiyo. Abay, dapat lang. Kapag nangyari iyon, lamang na siya sa iyo. Wika naman nito na ikinatawa naman ni Ronnie. Hindi naman siya papayag na si Lucas ang sasagutin ni Evelyn. Kung ayaw din ng babae sa kanya, ayos lang. Huwag lang nitong sagutin ang aswang dahil magiging peligro lang iyon sa buhay ng dalaga. Oh, papaano? Magpapahinga na muna ako. Mamaya, ibibigay ko sa iyo ang mga libreto na kailangan mo pang basahin. Sige po, tiyo. Wika ni Ronnie at tumalikod na. Pumasok muna siya sa kanyang kwarto at nagpahinga rin. Saktong isasara na sana niya ang bintana nang hindi sinasadyang mapatanaw siya sa may ilog malapit sa bahay ng tiyo. May nakikita siyang tubig na bumubulwak kaya naisip niyang lapitan iyon. Nagulat si Ronnie at namangha nang makita ang isang bato na palutang-lutang sa tubig. Sa normal na pagkakataon ay nakakapagtaka iyon. Kahit kailan, hindi lumulutang ang bato, gaano man ito kaliit. Naisip ng binata na abutin ito, na napagtagumpayan niya namang gawin. Kaso lang, tiyempong sa kanyang pagkuha, ay nakarinig siya ng malakas na ugong at kalabugan. Natitigilang nakiramdam siya sa paligid. Kalaunan, namutla si Ronnie nang makita ang papabulusok na baha. Nataranta ang binata at hindi malaman ang gagawin. Hindi pa naman siya gaanong marunong lumangoy. Sinubukan niya magmadali sa pagtawid pero kamalas-malasan ay inabot pa rin siya. Napasambit na lamang siya ng Diyos ko at pumikit hanggang sa... Ronnie, iho, ano bang ginagawa mo riyan? Bakit ka ba nandyan? Halika rito, hindi mo pa pwedeng basain sa tubig ang sugat mo. Buti na lang at hindi ka nalunod. Umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang sinabi ni Mang Loreto na hindi nga siya inanod. Kaya nang mapatingin siya sa kanyang kinaroroonan, ay gayon na lang ang kanyang naramdamang pagkasinda.
naroon pa rin siya sa kinakatayuan, ni hindi ba lang siya inanod o nasagi ng mga bato. Sa madaling salita, wala talagang nangyari sa kanya. Tulala pa rin si Ronnie nang inakay siya ni Mang Loreto papaalis sa bahaging may tubig. Hawak pa din niya ang bato na natagpuan niya na nakalutang. Bago pa man sila makapasok sa bahay, kinalabit niya si Mang Loreto. "Tiyo, may nakita po ako sa tubig." Wika niya. Sinubukan niyang ipakita sa tiyuhin ang bato pero pinigilan siya nito. "Iho, kung may kakaibang bato ang natagpuan sa tubig, huwag mong ipapakita sa akin iyan. Para sa iyo lamang talaga yan. Isa iyan sa mga natatanging mutya." Bulalas nito. Napilitan na lang tuloy si Ronnie na itago ang bato at ikwento na lamang sa kanyang tiyuhin ang itsura nito at kung papaano niya nakuha. Manghang-mangha naman si Mang Loreto sa tinuran ng pamangkin. "Alam mo bang malakas na mutya ang hawak mo, iho? Kailangan mo lang kilalanin ng husto ang mga kakayahan niyan." Wika pa ng tiyuhin at ayon pa rito, hindi raw pwedeng ipakita ang mga kailan lang natagpo ang mutya dahil pwede itong mawala ng bisa. "Hindi ko po inaasahan na magkakaroon ako ng ganito, tiyo." Wika niya na nagpatango sa matanda. Sa pagkakaalam pa raw ni Mang Loreto, ang nakuha niyang mutya ng bato ay isang mutya ng batis at nagtataglay ng pambihirang lakas na hindi kayang taglayin ng sino mang hindi pangkaraniwang mga nilalang. Para na din daw siyang nagtataglay ng kapangyarihan ng diwata sa lagay na iyon. "Kung ganoon, tiyo, magagamit ko ba ito sa pakikipaglaban sa aswang? Kabilang na ang gabunan?" "Abay oo naman, malaki ang maitutulong ng mutya na iyan. Sa katunayan, mas lamang ka kapag hawak mo ang mutya na yan." "Kung ganoon, handa na akong bumalik, tiyo. Uuwi na po ako sa amin. Kailangan ko nang harapin si Lucas bago pa mahuli ang lahat." Aniya. Tumango naman si Mang Loreto. Hindi na siya pinigilan nito. Gayong mahigit 3 linggo na rin naman siya na nagsasanay. Kinabukasan nga noon ay umuwi na siya sa kanila. Masaya siyang sinalubong ng kanyang ina. Pakiwari ni Ronnie ay ibang tao na siya nang dumating. Magaan ang kanyang pakiramdam at tila ba nakahanda na siya sa kung anumang sasalubong sa kanyang panganib. "Pasensya na po kayo, Nay, ha, kung kailangan ko kayong iwanan ng ilang linggo. Pero huwag po kayo mag-alala. Narito na ako ulit. Tsaka magtatrabaho na po ako." Wika niya na ikinailing naman ni Aling Ani. "Naku anak, magtigil ka nga. Hindi pa masyadong magaling ang sugat mo. Hindi ko nga alam kung ano bang nagawa kong kabutihan sa iyo at napakabait mo sa akin." Emosyonal na wika pa ni Aling Ani. "Nanay naman, syempre po dahil mahal na mahal niyo ako. Kaya hanggat maaari, gaganti rin ako sa paraang alam ko. Tsaka masaya po ako na ikaw ang naging nanay ko." "Aba, nambola pa ang batang ito ah." Ang naisa na ni Aling Ani na magpahinga si Ronnie dahil kararating lang nito at malayo din ang biniyahe mula sa lugar ng kanyang tiyuhin. Kaso lang, nagpumilit ang binata na umalis dahil papasyalan raw nito si Evelyn. Kakamustahin kung ayos lang ba ang dalaga. Walang nagawa si Aling Ani kundi ang pagbigyan ang kanyang anak. "Basta, umuwi ka ng maaga ha. Magluluto ako ng masarap na hapunan." "Opo, inay." Naglakad lang si Ronnie papunta sa bahay ni na Evelyn. Nadatnan niyang nagwawalis ng bakuran ang dalaga, kaya nakangiti niya itong binati. "Hi Evelyn, kumusta?" Gulat na gulat si Evelyn nang makita si Ronnie. Dali-dali nitong binuksan ang gate at hinarap ang binata. "Ronnie, kumusta ka na? Akala ko ba malubha ka?" Alalang wika pa nito. Ramdam ni Ronnie ang sinseridad sa mga sinabi ng dalaga. Kaya naman, napuno ng galak ang kanyang puso. "Ayos lang ako, Evelyn. Ikaw, kumusta ka?" Lumikot ang mga mata ni Evelyn na para bang may kinakatakutan. Maya-maya pa, bumulong ito sa kanya. "Akala ko ba nililigawan mo ako?
Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Pasensya ka na, nagpunta kasi ako sa tiyuhin ko. Bakit? May nangyari bang hindi maganda habang wala ako? Ang sabi kasi ni Lucas, malubha raw ang kalagayan mo at baka mamamatay ka na raw. Pero mukha wala namang katotohanan ang sinabi niya sa akin dahil heto ka ngayon. Mukha namang maayos ang sitwasyon mo. Natawa si Ronnie. Ginawan pala talaga siya ng kwento ng kumag niyang karibal. Talagang naghahanap ng gulo yun ah. Alam mo Evelyn, walang katotohanan ang mga sinabi niya. Totoo nga na nagkasakit ako pero hindi naman malubha. Bakit? Sinagot mo na ba siya? Sa labis niyang pagtataka, pumatak ang luha ni Evelyn. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan naman ang kanyang balikat. Ayoko naman talaga kay Lucas, Ronnie eh. Tinanggihan ko na siya noong malaman kong nasa ospital ka. Sinabi ko sa kanya na ikaw ang mahal ko. Pero nagalit siya at pinagbantaan niya ako. Nainis ako dahil wala naman siyang karapatang bantaan ako. Kaso lang may nagbago sa kanyang pagkatao. Maging ang pisikal niyang anyo ay nag-iba rin. Isa siyang aswang, Ronnie. Mas lalo ko siyang inayawan. Kaso lang natatakot ako eh. Kaya niya raw akong patayin at ang buong pamilya ko ay idadamay. Umiiyak si Evelyn pagkasabi noon. Awang-awa si Ronnie sa dalaga. Nakaramdam siya ng galit kay Lucas. Walang karapatan ang lalaki para ipilit ang sarili sa babaeng ayaw sa kanya at ginamitan pa ng matinding pananakot at pagbabanta. Niyakap niya ang dalaga at pinatahan. Tutal nandito naman na siya. Mas mabuting magkasubukan na silang muli nito. Saktong dumating naman ang lalaking kanilang pinag-uusapan na agad ikinatakot ni Evelyn. Aba! Saglit lang ako nawala. Parang may ipinalit ka na agad sa akin ah. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko sa'yo, babae? Angil ni Lucas. Habang naglalakad ito papalapit ay unti-unting nagbabago ang anyo. Walang kamalay-malay na nakahanda din si Ronnie sa kanyang pag-atake. Evelyn, kapag nakalapit na sa akin si Lucas, lumayo ka na muna ha. Kailangan ko lang bigyan ng leksyon ang mayabang na aswang na ito. Aniya at sa pagbibigay niya ng hudyat, lumayo kaagad si Evelyn. Sinubukan naman siyang kalmutin ni Lucas noong makalapit. Ngunit mabilis ang naging pagkilos ni Ronnie. Naiwasan niya ang matatalas na kuko ng aswang. Hindi mo na ako basta-bastang masasaktan, Lucas. Aniya sa kahumarap sa binata na ikinagulat nito. Alam niyang hindi makapaniwala si Lucas nang makitang buhay siya. Malakas at mas mabilis pa kaysa sa dati. Talaga lang ha? Asik nito. Hindi naman makapaniwala si Lucas sa nakita. Si Ronnie mismo ang nasa harapan niya. Oh, kalma ka lang Lucas. Bakit parang kang nakakita ng multo? Ikaw kasi, hindi mo siniguradong patay na ako bago ka umalis. Hinayaan mo pa akong gumaling at balikan ka. Nangalit ang mga bagang ni Lucas. Matapang ka na ngayon ha? Ano bang nakain mo? At parang lumakas ang loob mo na harapin ako. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mamamatay ka sa araw na ito bago kita iiwanan. Pangasar pa nito. Hindi siya pinansin ni Ronnie. Mas nakatuon ang pansin ni Ronnie sa nakaumang na matatalas na kuko ng kalabang aswang. Kaya naman, nang makita niyang aatake na ito, bigla niyang sinabuyan ng asin si Lucas. Ah! Ayop ka! Singhal ni Lucas nang saktong tumama sa mukha nito ang isang dakot na asin na halos pasampal noong ibato ni Ronnie. Kitang-kita nila ni Evelyn kung papaano umusok ang balat sa mukha ni Lucas nang bumaon ang mga asin. Ano, masakit ba? Aniya, ngunit nagwala lang si Lucas. Nang muling humarap sa kanila ang lalaki, sumigaw sa takot si Evelyn. Tila sinabuyan ng asido ang mukha ni Lucas. Ano Evelyn? Natatakot ka na? Ayaw mo na sa akin dahil pangit na ako? Akala mo ba panghabang buhay na ang ganito? Asik ng lalaki at umungol. Nagulat ang dalawa nang makitang
Dahang-dahang naghilom ang nalikhang sugat sa muka ni Lucas. Nawala ang bakas ng mga sinaboy na asin, kaya nanumbalik ang kakisigan at kagwapuhan ng itsura ng lalaki. Kahit maganda pa ang itsura mo, ayoko pa rin sa'yo dahil masama ang ugali mo. Mayabang pa at mapagmataas. Tsaka, panggulo ko lang sa amin ni Ronnie. Alam mo siya ang gusto ko, pero pinagpipilitan mo pa din ang sarili mo. Wika ng dalaga na mas lalong ikinabangis ni Lucas. Malakas na ang loob mo sumagot sa akin ngayon ha, dahil nasa tabi mo ang lalaking iyan. Ano? May pagmamayabang na ba ang Ronnie na iyan ngayon? Kaya ko siyang lantakan sa harapan mo mismo. Gusto mo, ipakain ko pa sa'yo ang atay niya? Mapang-asar na wika ni Lucas. Sumagot naman si Ronnie. Sayabang ka lang malakas, Lucas, pero duwag ka. Hindi ka nakikipaglaban ng patas. Akala mo ba nakakatuwa ka? Hindi. At kung sa akala mo'y natatakot ako sa kaya mong gawin, hindi rin. Dahil kayang-kaya na kitang tapatan ngayon. Wika niya at bumalasik din ang tingin kay Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Lucas sa tuwa. Ipinakita niya kay Ronnie ang malinis niyang mukha. Kay lakas ng kanyang naging halakhak nang makitang nagulat din si Ronnie. Ano? Iyon lang ba ang kaya mo? Naikuyom ni Ronnie ang kanyang kamao. Talagang hindi matatakot sa kanya si Lucas hanggat hindi niya ito binibigyan ng leksyon. Kaya naman, kailangan na niyang makipagsagupaan rito uli. Hindi siya papayag na matalo ng lalaki sa pagkakataong ito. Evelyn, pwede bang magtago ka muna? Tapos wag na wag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Tumango naman ang dalaga pagkarinig ng pakiusap ni Ronnie. Oo, basta mag-iingat ka ha. Oo naman, mag-iingat ako para sa'yo. Hinarap na ni Ronnie si Lucas ng mga sandaling iyon. Nagbago na naman ang anyo ng lalaki. Nakikita niyang mas nagiging mabalasik ang mukha at nagbabadya ng panganib ang mga tingin. Nakakatakot ang mukha mo, Lucas. Pero hanggang pananakot ka na lang sa mga bata at mga taong duwag. Pero kahit kailan ay hindi mo na ako matatakot sa itsura mong iyan. Wika ni Ronnie at inilabas ang kanyang dalang buntot pagi. Alam niyang tatawanan din siya ni Lucas, pero gagamitin niya yung advantage sa laban para malinlang ito. Abay, mukhang may kaunting alam ka na patungkol sa aming mga aswang. Pero kung sa tingin mo ay sapat na iyan para matalo mo ako, nagkakamali ka. Wika naman ni Lucas na ikinailing ni Ronnie. Siguro nga, hindi ka matatalo gamit ang sandatang ito. Pero tignan natin, nagsisimula pa lang naman tayo. Saad niya at pumosisyon na. Si Lucas naman ay ganun din ang ginawa. Hindi maiwasan ni Ronnie na matawa nang makita ang forma ng kaharap habang papasugod sa kanya. Astang hayop kasi talaga ang loko. Bago pa man tuluyang sumayad ang matatalas at mahahabang kuko ng gabunan kay Ronnie, ay iwinasiwas niya na kaagad ang kanyang hawak na buntot pagi. Sinigurado niyang malakas ang pagkakahataw para babaon sa balat ang bawat latay na malilikha nito. Nagsusumigaw sa sakit ang aswang, lalo na noong iwanan rin ni Ronnie nang mabilisang hiwa ang katawan ni Lucas gamit ang punyal sa tuwing magkakalapit sila. Kitang-kita niya kung papaano naputol ang mga daliri ni Lucas sa kaliwang kamay. Noong kumalmot ito at ang punyal ang kanyang isinalag, maging si Evelyn na dapat sana nagtatago ay napasigaw nang makita ang nangyayari. Hindi nito kinaya ang nakikita dahil hindi niya alam kung sino ang nakakalamang sa laban ng dalawa. Ronnie, tumakas na tayo! Sigaw ng dalaga. Umiling si Ronnie at sinabing hindi siya aalis hanggat hindi niya natatalo si Lucas. Ginamit niya ang kanyang natutunan sa pakikipaglaban sa ilang linggong pag-iinsayo sa bahay ng tiyuhin. Kinabisado ang magaang paghawak ng armas at inalala kung saang banda sa katawan ng aswang ang dapat nitong patamaan. Kaya't sa bawat salpukan nila ay nakakapag-iwan siya ng malalim na hiwa sa aswang.
Nagagamit niya rin ang buntot ng pagi bilang panlinlang. Iyon kasi ang una niyang atake na nagpapalikot sa kilos ng aswang. Saka siya magfa-follow up attack gamit ang punyal. Galit na galit si Lucas sa tuwing nagkakaroon ito ng malalalim na hiwa mula sa punyal ni Ronnie. Pero tuwing iwinawasiwas naman ni Ronnie ang buntot ng pagi, ay agad namang nakukuha ang atensyon niya. Iyon ang dahilan kaya nawawala ang isip niya sa punyal na naging advantage naman ni Ronnie sa laban. Duguan na si Lucas sa dami ng hiwang natamo nito. Maging ang kakayahan nitong maghilom ng mabilisan ay tila bumagal dahil sa mga espesyal na sandatang gamit ni Ronnie. Noong makitang tagilid na siya sa laban ay sinubukang tumakas ni Lucas. Pero maliksing nakakasunod si Ronnie at nauunahan si Lucas sa direksyong kanya sanang tatakbuhan. Akala mo ba matatakasan mo ako, Lucas? Sapat na ang pangungutya mo sa akin at tatapusin ko na ang pananakot mo kay Evelyn. Hanggang dito na lang ang paghahasik mo ng lagim. Wika pa ni Ronnie sabay talon ng mataas at sinalubong ng pagsaksak ang kaliwang bahagi ng dibdib ng aswang na ikinasindak nito. Mabilis na sumirit ang masaganang dugo na nagpasigaw naman kay Evelyn. Hindi nagpatinag si Ronnie. Ginawaran pa niya ng malakas na sipa ang aswang, kaya bumalibag ito sa hindi kalayuan at humampas sa isang puno. Hindi na nilapitan pa ni Ronnie si Lucas. Ramdam niyang natapos na ang buhay nito, kaya tinawag niya na si Evelyn para palabasin. Wala ka nang dapat ikatakot, Evelyn. Patay na si Lucas. Ha? Paano kung makulong ka? Hindi mangyayari iyon. Isa siyang aswang. Kusang malulusaw ang kanyang katawan dahil natarakan ng binditadong tansong punyal ang puso niya. Mawawala na siya ng tuluyan. Paliwanag niya na ikinahinga naman ang maluwag ni Evelyn. Magkaakbay na silang pumasok sa loob ng tahanan ng dalaga at ginamot ang iilang maliliit na kalmot na natamo nito. Pilit kinakalimutan ang lagim na balaksa ng igawad ni Lucas sa dalaga pati na sa pamilya nito. Makalipas ang ilang araw ay walang naghanap kay Lucas. Walang nagpakitang mga magulang o nagreport sa mga pulis tungkol sa pagkawala nito. Kaya tuluyan ang nagkamabutihan sina Ronnie at Evelyn hanggang sa sila ay ikasal. Tumira sila sa isang bahay na regalo ng mga magulang ni Evelyn sa kanila. Si Ronnie naman ay ginawang tagapamahala sa malawak na lupain ng pamilya ni Evelyn at sinabing kailangan ay matutunan ni Ronnie ang pagpapatakbo ng negosyong iyon dahil darating ang panahon na magiging sa kanila na rin iyon ni Evelyn. Gayong nag-iisang anak lang naman ng mag-asawa ang kabiyak ni Ronnie na siyang magmamana noon lahat. Naging biglaan man ang pagbabago sa buhay ni Ronnie. Masaya naman siya dahil kasama niya na sa iisang bahay ang dalawang babaeng kanyang pinakamamahal, si Evelyn na kanyang kabiyak at ang kanyang pinakamamahal na ina na si Aling Annie. Wakas.